ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa loob ng 2 linggo, idineklara ng brain dead ang asawa ni Mang Tani na si Aling Gloria. Pero nanatiling matatag ang pagmamahal at paniniwala ni Mang Tani na lalaban ang asawa para mabuhay. Kaya't nagulat ang lahat nang biglang nagising nga si Aling Gloria. Ako po si Rhea Santos. Samahan niyo akong makibahagi sa buhay ng mag-asawang nanatiling matatag sa gitna ng unos sa kanilang buhay. Isang kwentong personal. Ito ang tunay na buhay ni Nana Cariel at Gloria Cruz. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Ang iniisip ko lang noon, dahil sa sakit ng ulo, baka siglo, nag-pass out. Pagdating doon, diniretso sa ICU, sabi sa akin, diyan ka muna sa isang kwarto. Tapos maya-maya, nilapitan ako ng doktor. Sabi sa akin, did you know that your wife is very sick? Sabi ko, ano nangyayari? Samantalang kanila lang kausap ko yung misis ko. Maya-maya, isinama ako dun sa emergency room at doon nakita ko na ano na ito, ginapitan na siya na. Meron na siyang mga tubo. Pero konti pa lang noon at nakahiga siya. At tinapitan sa amin ng doktor, look at your wife, sabi niya, malubang yung kanyang kalagayan. Ang nangyari raw sa kanya, habang natutulog siya, inatake siya at na-stroke siya. Taimtim na nanalangin si Mang Tani para sa kanyang asawa. Tanging ang pananampalataya sa may kapal ang naging sandigan niya sa gitna ng hindi inaasahang trahedya sa kanyang buhay. Good morning sa lahat. Sa ngayon, siya ang pinakabagong resident meteorologist ng GMA News and Public Affairs. Muli po tayo nakaranas ng mga kalat-kalat na pag-uulan. Siya si Nathaniel Cruz o mas kilala nating si Mang Tani, ang kauna-unahang meteorologist na weatherman sa Pilipinas. Pero bago pa man maging ganap na kapuso si Mang Tani, sinubok muna ng panahon ang katatagan niya bilang isang tao. Taong 2010, sa kagustuhang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya, nag-resign siya sa dati niyang trabaho bilang Deputy Administrator for Operation and Services sa Pag-asa ng ibang bansa at namalagi sa Darwin, Australia. Doon, ang mahaba niyang karanasan sa weather forecasting ang naging pasaporte niya para agad na matanggap sa Bureau of Meteorology sa Darwin. Habang nasa Australia, sa kanyang ika-52 taong kaarawan, sinorpresa si Mang Tani ng kanyang misis na si Aling Gloria nang bigla itong magtungo doon. Dahil sandali lamang siya sa Darwin, ang nangyari ngayon, pinasyal ko siya pagkatapos ng birthday ko. At walang-wala sa misa hinagap na mangyayari sa kanya yon. March 5. Kasi March 6, Sunday, yun, maghapong masakit ang ulo niya. Buti na lang wala akong pasok. So, alas 12 ng gabi, natulog kami, nag-good night ako sa kanya, masakit ang ulo niya. Normal na pagtulog. Alauna, nagising ako, naghihilig siya. Sabi ko, ay buti naman, nakakapagpahinga si Mami. 2 o'clock, nagising uli ako. Naghihilig pa rin siya. Sabi ko, sige, pahinga muna, hindi ko muna siya gigisingin. 2:30 ng madaling araw, pagising ko. Noong 2:30 na pati pag magising si Mami. Mami, naghihilig siya. Naghihilig na mahina lang. Mami, doon ako na gano'n kasi isang ano mo lang yan, isang kilos ko lang, nagigising yan. So nung buksan ko yung ilaw sa kwarto, kinabahan na ako dahil hindi, kahit kailan, siya ang unang gumigising, hindi ako. Ginawa ko, naghanap ako, nakita ko doon na parang itinago ko sa emergency number. Help me, sabi ko gano'n. After 5 minutes ng pagtawag ko, may dumating agad na ambulansya. Ang nangyari raw sa kanila, habang natutulog siya, inatake siya, na-stroke siya. Tumawag yung
tita ko, hindi raw nagising si mami. Yun, ang unang sabi ng doctors, brain tumor daw. Kasi unang pagsakay ko ng aeroplano yun ang dahilan kung bakit ako sasakay ng aeroplano. Pagdating namin sa airport, sinundo kami ng tatay namin, siya ng kapatid ko. Hindi namin talaga ini-expect na makikita namin yung nanay namin sa ganun. Wala siyang malay. Nakadurog ba ng puso dahil yun nga, buong buhay mo, hindi mo in-expect na makita yung nanay mo sa ganung sitwasyon. Si daddy naman nun, oo, mahirap kasi nung nangyari yun, mag-isa lang din siya dun. Nag-breakdown siya dahil yun din, isa pa, hindi niya alam paano sasabihin sa amin. Inisip ko, panaginip lang ba to? Ano ba? Mami, gumising ka na. Ang tagal-tagal naman ng tulog. Hinihintay ka na namin lahat. Ang dapat sana'y masaya nilang pagdiriwang at pagsasama matapos ang halos 1 taong hindi pagkikita, nauwi sa isang mapait na trahedya. Nagkaroon ng bara ang isa sa mga ugat sa utak ni Aling Gloria. Na-comatose siya at kinailangang maoperahan. Sa aming pagbabalik, sa mga nakalap naming medical records mula sa Royal Darwin Hospital kung saan na-admit si Aling Gloria, makikitang idineklara siyang brain dead ng nasabing ospital at nanatiling comatose ng 2 linggo. Sabi nga nila sa akin, natatanggalin na namin yung ventilator sa kanya. So far, pag sinabi namin na brain dead, patay talaga na yung pasyente.